Kahit wala ng ulan, abot bewang pa rin ang baha sa ilang bahagi ng San Simon sa Pampanga. Nalunod ang isang taong gulang na bata noong kasagsagan ng ulang dala ng habagat. Saksi si June Veneracion. Imbis na sasakyan, bangka ang namataan naming lumalabas sa subdivision na ito sa San Simon, Pampanga. Isa ito sa dalawang malaking subdivision sa San Simon na lubog ngayon sa baha. 2 linggo nang lubog sa baha itong subdivision, sabi ng mga residente. Ngayon lang sila nakaranas ng ganito kataas na pagbaha sa mga nakalipas na taon. Kaya yung mga residente dito, dahil sa paulit-ulit na problema ng pagbaha, ay nagpasya ng ibenta yung kanilang mga ari-arian. Problema nga lang, kung ganito naman lagi yung kanilang nararanasan, sino ang bibili ng kanilang mga pinag-ipunang ari-arian? Dati po wala naman pong baha. Nag-start po yan 2023 tapos sunod-sunod na po siya. Tapos ngayon po yung pinakamalalang baha. Nasira na po lahat ng gamit namin. Ang kalamidad gaya ng baha, walang pinipiling lugar o estado ng buhay. Wala na kaming stock sa bahay. Yung case namin, hindi naman inabot yung loob ng bahay namin. Yung iba dito kasi may tubig sa loob ng bahay. Malaking perwisyo yung baha sa amin, sir. Dapat managot na yung dapat managot, sir. Abot bewang pa rin ang baha sa ilang bahagi ng San Simon. Pinasok ng tubig pati barangay hall ng Santa Monica. Sa barangay na ito, ipinagluluksa ang isang taong gulang na bata na nalunod sa baha gabi ng August 16. Sabi ng kanyang mga magulang, hindi nila namalayang nakalabas ng bahay ang kanilang bunso. Di rin po namin talaga na mangyayari din yun sa bata. Naka-diaper po siya. Kaya siguro, nung time na yun nalunod po siya kasi napuno po ng tubig yung diaper niya. Napabigat po. Sa bayan ng Mexico, umapaw ang ilog sa tulay sa barangay San Lorenzo sa kasagsagan ng ulan kahapon. Umaibabaw din sa tulay ang napakaraming basura. Sa drone video ng residenteng si Joseph Freylan, makikitang kinailangan na ng backhoe para maalis at makolekta ang basura. Nang balikan namin ng lugar, halos wala na ang basura pero may kataasan pa rin ang ilog. Sabi ni Pampanga Governor Lilia Pineda, mahigit 50% pa rin ng mga barangay sa kanila ang lubog sa baha. Halos 1 milyong individual ang apektado, 3 ang nasawi. Nasa 1.4 billion pesos ang napinsala sa sektor ng agrikultura. Yung mga may-ari naman ng fish pond na tutulong kami konti sa kanila. Tutulungan namin yung mga mahihirap na magsasaka na 1 hektarya lang sinasaka nila pagkatapos nalubog pa. Nauna nang nagdeklara ang Pampanga ng State of Calamity. Ayon sa NDRRMC, di bababa sa 53 lungsod at bayan sa bansa ang nagdeklara ng State of Calamity dahil sa epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo. State of Calamity na rin sa lalawigan ng Bataan. Sa Hermosa, kanya-kanyang linis ang mga residente sa putik na iniwan ng baha. Mga ganyan po yung matatinding burak po na yan. Mahirap po yan eh. Dahil po tumitigas po siya pagka napabayaan agad eh. Sa tala ng provincial government, 8,000 residente ang lumikas dahil sa pagbaha sa 70 barangay sa 8 bayan at lungsod. 2 po ang nasaktan at walang nasawi. Pinag-aaralan ang ipinanukalang 54 kilometers na coastal defense system bilang solusyon sa pagbaha. Magtatayo ng dike, water pumping station, floodgates at water catchment o impounding na pwedeng pag-ibakan ng tubig. Isa pang nagdeklara ng state of calamity ang Bulacan. Sa Santa Maria, hindi pa rin pinadadaanan ang Makaiban Bridge dahil sa makapal na putik at bahagyang pagkasira. Ako si June Veneracion, ang inyong saksi.